Ayan, welcome po muli sa ating channel mga idol. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet, ay muli nagbabalik upang muli nyo makasama sa maikling sandali ditong ating programa. Bueno, bago lahat shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At higit sa lahat, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalusong, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa makulimlim nating kapaligiran. Pero mga idol, balikan lang natin yung mga unang tinalakay doon sa nakaraang video na nauukol sa mga naglilitawang korupsyon sa nakaraang administrasyon. At marami na ang naglilitawan ngayon ng mga korupsyon na nabaon sa limot. Dahil nga ang akala ng iba, kung nakalipas na, ganun na lang. Pero ang hindi nila alam, talagang papanagutin na sila sa kanilang mga naging problema. At marapat lamang yon para wag nang pamarisan ng mga susunod pang manunungkulan yung kanilang mga nakaraan. Alam nyo, may mga napanood tayo na programa ni Ginoong Lapid. Yung rapid fire na programa, may mga napanood tayo doon sa kanyang programa na talaga naman palang brutal yung mga pananalita niya at mga binitawan niyang salita noong panahon ng panunungkulan ng ating dating Pangulong Digong. Kaya may mga hinalang iba na may kinalaman ng ating Pangulong Digong sa pagkamatay ni Ginoong Lapid. O kasi nga, ilang programa niya ang napanood natin na talaga naman kung batikusin niya ang Pangulong Duterte, matindi. Sa panahon ng panunungkulan ng dating si Digong, sa mga broadcaster, siya lang pala talaga ang bumirada ng gusto sa maling sistema. Kaya marahil, bago matapos ang termino ng ating Pangulong Digong, tama yung hinala ng iba na baka ipinatumba na siya. Pero hindi natin alam kung may katotohanan yung mga paratang. Pero siyempre, wala naman nakakaalam kung totoo nga. Dahil siyempre, sa isa kasing mamamahayag na tulad niya, na wala ring takot magsalita at magbulgar, hindi may iwasang may mangyayaring hindi maganda. O, di ba? Pero yun, nakaraan naman na yun, at nangyari na yun. Wala namang katiyakan kung totoo nga yung paratang na may kaugnayan ng ating dating Pangulo sa pagkamatay ni Ginoong Lapid. Yan mga idol, kung napanood nyo yung kanyang mga maiikling talumpate, talaga namang kung ikaw si Digong, kikilabutan ka doon sa mga sinabi. Napakatapang ng ating broadcaster na yun. At walang sinisino. Ang tawag nga niya kay Pangulong Digong Digong nyo O, di ba? Siyempre, sa panahon ni Digong, kaya niyang gawin ang mga gusto niyang ipagawa. At nagawa na nga. Oo, di ba? Yung mga heinous crime na mga pangyayari, yung mga extrajudicial killing, ang panahon niya,
kasama na yung mga tukang-tukang na yan, ay nangyari. Kaya nga ngayon, nandoon siya ngayon sa dahig para papanagutin sa mga sinampang reklamo laban sa kanya. Ngayon mga idol, balikan lang natin itong sistema ng ating Pangulo na may mga maganda siyang proyekto na inilulunsad lalo sa pagdating sa medical. Oo, sa Medical E-Center dito sa Quezon City. Binanggit na niya na zero balance. Wala kang babayaran, wala kang gagastusin kapag diyan ka nagpa-gamot at sagot ng pamahalaan. Sa mga pampublikong ospital natin, ginagarantiyahan ng ating Pangulo na walang poproblemahin ng ating mga mamamayan sa oras ng kanilang pangangailangan sa larangan ng medical. Ngayon din sa mga inilulunsad niya ngayon tungkol sa mga SS, mga PhilHealth, yan ang hindi napapansin ng ating mga mamamayan na inilulunsad niya yung mga magagandang proyekto na makakatulong sa ating mga mamamayan. Kaya naman sana pag-aralan natin yung kanya mga nagiging proyekto. Huwag tayong sumuling doon sa kabilang panig lang na yun ang pakikinggan natin. Tingnan natin kung ano mga magagandang nagagawa itong ating kasalukuyang Pangulo. Tayo nagbabalik tanaw lang tayo sa mga pangyayari. O, di ba? Tama. Kaya nabanggit ko na noong nakaraang video, itong darating na halalan, kung matutuloy ito sa 2028, ay pumili na tayo ng mga karapat-dapat na tao na manunungkulan sa ating pamahalaan. Para naman, mapabuti na ang takbo ng ating bansa. O, di ba? Tama. Ibaon na natin sa limot yung mga masamang imahin dito nakaraang administrasyon at huwag na nating balik-balikan. Ang salaminin natin yung kasalukuyan ngayon at sa mga darating pa. Diba? Para naman makamove on ang bawat isa sa atin. Kasi kung lagi nating babalikan yung anino ng nakaraan, hindi tayo makakamove on. Mananatili tayo doon sa anino ng mga nakaraan. Kaya dapat habang napapalapit ang pagtatapos ng termino itong ating Pangulo, ay unti-unti na rin nating hinahanap yung mga tao na totoong manunungkulan at magsiservisyo sa ating pamahalaan. At yan ang inaasahan ng ating maraming kababayan na sa darating na eleksyon, mapalagay tayo sa tamang sitwasyon. Yung mga nakita nating panunungkulan, itong kasalukuyang nanunungkulan, kung sakaling sila itatakbo pa sa susunod na eleksyon, marahil alam na natin kung anong dapat nating gawin. Sabi nga ng ibang kapwa natin vlogger, ibasura na sila. Oo, wag na. Kasi nasubukan na natin di ba? Bakit pa natin babalikan kung wala namang nangyayari? Kaya ngayon pa lang, habang pinaghahandaan yung nalalapit na eleksyon, dahil marami na rin sa mga gustong tumakbo ang naghahanda sa kanilang panunungkulan. At pangunahin na nga dyan na nangangarap at nag-aambisyon na maging Pangulo, si BP Sara. Di ba? Nalala ko yung sinabi ng ating idol na vlogger. Kapag si BP Sara daw ang iniluklok bilang Pangulo, matatapos ang termino ng walang mangyayaring maganda. Puro pag-ihiganti para sa kanyang pamilya. So nakikita natin sa kasalukuyan, parang gano'n ang mangyayari kapag siya ang nailuklok. Kaya nga sabi ng iba, ng mga nagko-comment, yung mga nakaraan, huwag na nating balikan. Isa yan sa binanggit ni Percy Lapid, ng broadcaster na itinumba, kung ang kanyang ama raw malupit bilang Pangulo, baka mas masahol pa ang anak.
Bagay, hindi tayo humuhusga, pero sa nakikita kasi natin, parang nakakatakot nga naman na bumalik sa panunungkulan ng mga Duterte. Di ba? Hayaan natin sila manungkulan sa Davao, doon sa kanilang baluarte. Pero sa kabuuan, sa buong Pilipinas, nakakatakot. Bakit? Naranasan na natin, nangyari na di ba? Ano ba nangyari? Ano ba maganda ibinunga? Kung mabuti at matinong Pangulo, ang dating Pangulong Duterte, mapupunta ba siya sa dahig? Kakasuhan ba siya at malalagay doon sa dapat niyang kalalagyan ngayon? Kinalalagyan? Kaya yan, mga idol, nakasalalay sa ating mga mamamayan ang kalagayan ng ating bayan. Hindi kung kanino mang kandidato o kung kanino mang gustong manungkulan. Dahil marami ang naghahangad at marami ang gustong tumakbo sa darating na eleksyon. O mapa Senado, Kongreso, lalo na sa pagiging Pangulo. Kaya dapat pag-aralan na nating maigi ang sistema at reviewin natin yung mga nakaraan bago tayo bumoto kung sino ba ang tama at karapat-dapat at kung sino ang hindi na dapat ibalik sa pwesto. Di ba? Para naman makamove on na ang ating bansa sa masalimuot na mga pangyayari. Di ba? Maganda layunin ng ating Pangulo sa hinaharap. Pero sa kabila ng lahat, marami pa rin masalimuot na pangyayari at nagiging hadlang. Di ba? Pero nasa ating pa rin mga mamamayan ang ikagaganda ng ating bayan. Dahil tayo ang magluluklok sa mga tao na manunungkulan. Dahil sila, tatakbo lang, kakandidato, nangangako, maglalatag ng mga plataforma ng gobyerno, at pag nagustuhan nga naman ng mga mamamayan, iboboto sila. Pero ang tanong, pag nakaupo na at nakapwesto na, ano kaya ang mangyayari? Di ba? Kaya dapat maging matalino na tayo sa nalalapit na 2028. Ngayon pa lang, marami na naghahangad. Marami nang ibig sabihin yung naghahanda. Kaya tayo naman, mga butante, mga mamamayan, kailangan paghandaan na rin natin itong nalalapit na 2028. Kasi sandali lang yung 3 taon, dali lang yan. Parang ilang tulog lang yan, sasapit na naman. Di ba? Pero siyempre, sa takbo ng ating Pangulo na meron siyang misyon na dapat niyang tapusin, hindi natin alam kung ano magiging senaryo at kahihinatnan ng kanyang panunungkulan. Nasa sa kanya yan kung gusto niyang pahabain ang kanyang termino o gusto niyang tapusin. Yun. Kaya sana habang may natitira pang termino ang ating Pangulo para mailagay sa maganda at maayos na kalagayan ng ating bansa, sana makipagkaisa na ang lahat ng mga may tungkulin na kanyang kaagapay. At para naman, sa darating na eleksyon, makita ng mamamayan na kayo ay may pinagbago at magandang layunin, ay muli kayong ibalik sa larangan ng serbisyo publiko. Pero kung hanggang sa matatapos ng termino ng ating Pangulo at walang magandang magiging bunga ang inyong panunungkulan, goodbye. Diba? Sabi nga, let's just kiss and say goodbye. Yun. Binanggit ko na naman yung kanta, di ba? Sabi ko sa inyo, ang bawat kanta may may kahulugan at may kaukulan. Di ba? Kaya nga, mga idol, dapat sa totoo lang, tayo mga mamamayan, maging maging mapanuri at mapagbantay sa sistema ng takbo ng kalakaran. Halos wala rin pagbabago, paulit-ulit na lang, pabalik-balik na lang yung mga pangyayari. Pagagandahin ng uupo, yung papalit, papapangitin.
Pagagandahin ulit ng uupo. Pagkalis, papapangiti na naman. Pag ganun, pabalik-balik na lang eh. Kaya marami rin minsan ang napapanood natin sa mga comment section ng ating mga kapwa vlogger. May mga nagko-comment doon na sana daw gawin na lang Prime Minister itong ating Pangulo. Pag na magkaroon ng eleksyon. Para lahat matupad na ang mga magandang layunin. Oo, kasi kung hindi nga naman niya matatapos ang kanyang termino, pag natapos niya ang termino nang walang mihura at wala siyang magandang naging accomplishment, lalong papangit ang imahe ng ating bansa sa mga susunod na papalit. Pero kung makakapagpatuloy siya, hahaba ang kanyang termino, malulutas at matatapos ang mga pangit na naging imahe nitong nakaraan. Di ba? Tama. Sa pagiging Prime Minister, kung magiging Prime Minister ang ating Pangulo, maganda rin yan. At sigurado naman na hindi siya magbabago ng kanyang layunin sa mabuting pamamahala. Di ba? Sa mabuting panunungkulan. Kasi nga, kung siya ay may mabigat na layunin, sa umpisa pa lang mararamdaman na natin. Di ba? Pero hindi natin nga alam kung ano magiging senaryo. Malimit kung nga mabanggitin yan. Hindi natin alam kung ano magiging senaryo sa mga darating pang mga panahon bago matapos ang kanyang termino. Kaya nga, yung mga nagmumungkahi sa mga comment section ng ating napapanood, maganda sana yun. Maging Prime Minister na siya para wala nang eleksyon. Kasi habang nag-eleksyon, doon pumapangit ang image ng ating pamahalaan. Kasi palit-palit eh. Maganda yung aalis, ay yung papalit. Di ba? Kagaya nun, pangit yung umalis. Medyo maganda itong pumalit. Gusto niya pagandahin. Kung kailang gumaganda na, pag alis niya, babalik niya naman sa dati. Di ba ganyan nga nangyari doon sa panahon ng kanyang ama? Sa ilalim ng batas militar, itinatag niya ang bagong lipunan. At sa ilalim ng bagong lipunan, nasaksihan natin yung mga pagbabago. At nakita natin talaga na medyo tumino at umayos ang ating bansa. At sa ilalim ng bagong lipunan, itinatag niya yung welcome, balik, bayan. Dahil ng pagbaba ng martial law, sa totoo lang mga idol, marami ang naglayasan dito sa atin, lalo na yung mga may katiwalian. Yung mga negosyanteng tiwali, mga naglayasan yan. Yung maramdaman nila na maganda na ang takbo, at naglunsad na ang ating Pangulo ng welcome balikbayan, medyo nagbalikan yung mga malalaking investor at patuloy na gumanda ang takbo ng ating pamahalaan. Kaya lang, yung lumuwag na nga tayo, naramdaman ng ating Pangulo na maluwag na, yun ang malaki niyang pagkakamali. Inalis niya ang martial law, nagtatag siya ng snap election para malaman kung sino ang papalit na maganda. Sa totoo lang, nung tatag siya ng snap election, siya pa rin naman ang nanalo. Siya pa rin ang binoto ng tao. Dahil nga, sa magandang image na pinakita niya during martial law. Kaya lang, binalahura, ito mga elitista, ayun, umiral ang hindi magandang layunin, pinipulse power siya. Hanggang sa mawala siya sa kanyang poder. At sa totoo lang, kung ating Pangulong Marcos, noong kapanahon niya, may pusong mandirigma talaga siya. Yung mga nag-people's power na yan ubra ba yan kung talagang paiiralin niya ulit ang batas militar? Di ba? Kaya lang, kasi ang ating Pangulo, iba ang layunin niya. May puso siya makatao, makadiyos Kaya gusto niyang maibalik ang dati. Kaya nga lang, yun nga, sabi ko nga, tayong mga mamamayan, nasa atin, nakasalalay, ang magandang kinabukasan ng ating pamahalaan at ng ating bayan. Di ba? Kaya nga ito, kung darating ang panahon na talagang bibitaw na ang ating Pangulo at magkakaroon ulit ng eleksyon, piliin na natin yung mga taong karapat-dapat
na manunungkulan sa ating pamahalaan para yung kanyang iniwan ay may pagpatuloy at tuloy-tuloy ng maging maayos ang ating bansa, di ba? Kasi kung ang papalit sa kanya ay balahura din, wala, sayang lahat ang kanyang mga pinagpaguran. Kaya nga, yung iba na naglagay sa comment section na nangihinayang kung siya'y mawawala, ay ang suggest nila, mag-prime minister na, gawin na raw prime minister ang ating Pangulong Bongbong. Pero hindi natin alam kung ano talaga magiging senaryo. Di ba? Siyempre, hindi naman lahat ng tao gusto yun. Lalo na yung mga kontrapartido. Di ba? Lalo na yung mga naghahangad sa tungkulin, naghahangad na maging kinatawan ng ating bansa. Yan ang number one, haharang at magiging hadlang sa magandang layunin. Ang pagiging prime minister, sa totoo lang, kung ang Pangulo o ang prime minister ay mabuti at maayos, maganda, kaya hinata. Maraming mga bansa na pinatatakbo ng prime minister. Oo. Kaya may mga bansang mauunlad dahil sa ganyan ang kanilang sistema. Oo, wala silang Pangulo, prime minister lang. Kagaya ng Japan, di ba? At iba pang mga bansa na kahalintulad yan. Pero kasi, dito sa ating bansa, pinapanukala pa lang, marami nang umaharang. Oo, di ba? Hindi natin masisisi ang ating mga kababayan sa kanilang mga layunin. So, dahil bawat isa sa atin, may kanya-kanyang layunin. Oo, may masamang layunin, may mabuting layunin. So, depende sa mga mamamayan. Pero kung ako papipiliin, mas maganda siguro maging prime minister na siya para lahat ng proyekto, lahat ng matuloy-tuloy hanggang sa umunlad ang ating bayan. Di ba? Tama? O bueno, tayo naman nagkwentuhan lang muli, nagbalik tayo doon sa mga nakaraan. Salamat na marami, muli niyo akong sinamahan sa maikling madali nitong ating kwentuhan. Di ba? Tama mga idol? Sana lagi niyo subaybayan ang ating mga kwentuhan habang nagkukwentuhan tayo. Kaya yung mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, mga idol, subscribe na kayo at pumindot ng ating bell button. Pero hindi ko kayo pinipilit na mag-subscribe at hindi ko rin kayo pinipilit na maging follower ko o ano. Batat ako, mag-subscribe man kayo hindi, okay lang sa akin. Dahil ako naman, hindi naman ako nakamonetize eh. Vlogger-vloggeral lang naman to eh. Hindi pa naman ako professional na vlogger talaga eh. Kaya ang akin lang naman, kaligayahan ko lang to na makapag-vlog para naman kahit paano makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Tayo naman mga vlogger, sa totoo lang, ang layunin natin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber, gayon din sa ating mga follower. Di ba? Tama, idol, mga idol? Bueno salamat na marami sa may kisandali nito at sinamahan niyo ko. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pasalang ka lang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!